Magandang gabi po sa lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mag-pray po muna tayo. Magdasal muna tayo bago tayo magsimula. Hallelujah. Father God in heaven, thank you so much, Lord God, for your heavenly knowledge and wisdom that you share upon us, Lord God. Father, thank you, Jesus. Hallelujah, for your words today. Bless us, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po patuloy bibigay biyaya po sa bawat isa. Hallelujah. Father, bless your words, Father. The reality of spiritual warfare, Father God. To absorb these words, Father, this teaching, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your holy name, Father. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy po na nagbibigay sa amin. Karagdagang kaalaman, Panginoon. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus, to share words today. Hallelujah. I humbled myself into your eyes, Lord God, Father. We glorify your holy name, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-guide po, Panginoon. Binibigay ko po sa iyo. Papurit pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus Christ. Amen and amen. Yung tinalakay ng kapatid natin nung isang linggo, si Sister Ruth, kasi wala ko. The Reality of Spiritual Warfare, Session 2. So ngayon, pagpatuloy natin yung The Reality of Spiritual Warfare, Part 2. Ito po ay, yung pamagat po, As You Go. Amen? As You Go. Luke 10:1-13, sabi dito, pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa. At sila'y sinugong dalawa-dalawa sa unahan ng kaniyang mukha sa bawat bayan at dako na kaniyang paroroonan. So, verse 2, at sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin. Dapat datapuat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idinalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Verse 3, sabi dito, magsiayon kayo sa iyong lakad. Narito, sinugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Verse 4, huwag kayong magsipagdala ng supot, ng salapi, ng supot man, ng pagkain, ng mga pangyakap man, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. And verse 5, sabi dito, at sa alin mang bahay na iyon sa iyong pasukin ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Verse 6, at kung mayroon doong anak at kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kaniya. Datapwat kung wala ay babalik ito sa inyong muli. At 7 po, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibibigay sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kaniyang kaupahan. Huwag kayong mangagpalipat-lipat sa bahay-bahay. 8, at sa alinmang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kunin ninyo ang mga bagay na hain sa inyo. And the last 10, verse 10. Okay. Datapuat sa alinmang bayan na iyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alikabok ng inyong bahay
ng bayan na kumakapit sa aming paa ay ipinagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo sa araw na iyaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Yung 13. Verse 13, sabi dito, sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa iyo, ay maluwat, nadising, nangagsisi, nangangaupong may kayong magaspang at abo. Every human is in the state of war. Bawat tao ay nasa isang estado ng digmaan. So kung alam mo yung dapat mo gampanan, dapat mong panindigan. Amen? Oh? So, sabihin natin, we are the sons and daughters of Christ. Napakalaki, napakalawak ng iyong alanihin, ng iyong manggagawa. Pero yung the harvester, yung taga-ani, kunti lang. Every human is in a state of war. Bawat tao ay nasa isang estado ng digmaan. So pag ito yung mindset mo, hindi totally renewed, kung ano ka dati, yun pa rin yung katayuan mo. You are not truly a harvester. Okay? Hindi kayong totoong taga-harvest. Baka nagpakunwari ka lang na isa kang pastol. Pero, sorry to tell you this, but this is the truth. Maraming pastol na hindi alam ang totoong gampanan. Hindi totoo. Hindi nila alam yung totoong ginagampanan bilang isang pastol. Alam mo ba yung ibig sabihin ng pastol? Alam natin, napakabigat yun, napakabigat. Na binigyan ka at gampanan mo yun. Binigyan ka ng yung isang city, isang area ng Panginoong Diyos. O ikaw yung mamahala niyan. O, kaya mo bang gampanan? O baka baka pastor ka kung tawagin. Kasi di necktie ka, di long sleeve ka. Pero yung mindset mo iba pala eh. Hindi ministry. Sabi ng mentor ko, praise God, glory to God. Ilang taon siyang hindi kumukuha ng tithes. Because yung puso niya, hindi yung sentido sa ganyang bagay. Yung pag-iisip niya, hindi sa ganyang mga bagay. Hindi siya kumukuha ng tithes. Sabi ko, gusto ko siyang tularan. Alam mo bakit? Kasi pag ikay binago ng Diyos, if you are truly, sabi nga nito, bawat tao ay nasa isang estado ng digmaan. Kung hindi mo malampasan yung digma, yung trials, yung pagsubok sa sarili mo bilang isang pastor, bilang isang man of God, bilang isang evangelist. Kung hindi naman tayo nagsasabi na hindi pwede ka i-bless ni Lord. No, iba yung blessing na galing totoo. Galing talaga totoo sa Panginoon. Kasi yung blessing na totoong galing sa Panginoon, hindi yan napuputol. Tuloy-tuloy yan. Dumadaloy yan, nagpo-flow yan. Amen? Kaya pag sinisend out ka
to mission in another city, wag mong ilagay sa isip mo ba, mag-mission ako sa Bacolod kasi maraming mayayaman doon. Marami akong makukulimbat ng mga piso. Oh, hindi ganun. Kaya beware, okay? Dapat yung mga hindi lang makikita mo yung pagdidigma, yung digmaan na makikita mo harap-harapan. Mismo sa iyo yan nagsisimula bilang isang soldado ni Kristo. Amen. The war is both a personal and a corporate war. So, pastor at saka may kasama. The war is both a personal and a corporate war. mayroon kang personal na pagsubok, mayroon kang personal na dinidigma yung sarili mo. Kaya, minsan tanungin mo yung sarili mo, totoo ba akong tinawag ng Diyos? O baka akin-akin lang to? O baka ibig sabihin nito, baka na ganyan o naakit lang ako? Naakit lang ako ng pera na malalaki? O di kaya ay naakit lang ako ng mga yaman dito na na nakikita ko sa kabila o sa iba? No. May pera o wala, sabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel in all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May sinabi ba siya? Go. Pumunta ka. May pera doon. Baptize them. Di ba wala? So pag inutusan ka ng Diyos, follow. Yeah. Kasi sabi niya sa kanyang salita, Mateo, yung verse na yon in Mateo, 6:33 yata, 33:6. Seek ye first the kingdom of God. Ano sabi sa Mateo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Unahin mo siya to glorify God. Diyan mo makikita yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo. Diyan mo makikita. 6:33, Matthew 6:33. Diyan mo makikita. But seek ye first the kingdom of God. Unahin mo siya. Glorify God. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Paano mo makukuha yung Jeremiah 29:11? Lord, I stand your words in Jeremiah 29:11. But you did not seek the first kingdom of God. But you did not seek first kingdom of God. And His righteousness. Lord, kay kung magdaog ko da, Lord. Kay kung i-bless mo po, Lord. Pag i-bless mo po ako, Panginoon. No. It's not. Hindi yan, kapatid. Amen? Hindi yan, kapatid. Anong sabi sa 2 Corinthians? Pangalawang Korinto, 5:17. First, 2 Corinthians. Anong sabi dyan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So yung pag-iisip mo bilang soldado ni Kristo, bilang nagdidigma, mandirigma, dapat yung pag-iisip mo, Jesus is always there. Amen? Always Jesus. Yung ginagawa ko ba ngayon is to glorify God? Baka yung ginagawa ko ngayon, I am like a Zacchaeus. Kahit na si Zacchaeus, nirebuke nga ni Jesus. Sino pa yung mga mayayaman dyan? Handa mo bang iwanan? Handa mo bang ibigay para sa misyon? Yung yaman mo? Siguro, sasabi natin
Oo, pinaghirapan ko to, tapos ipa-mission-mission mo lang. Siguro, pag hindi ka totally renewed yung mindset mo, talagang ganyan ang mangyayari. Pero pag totally renewed yung mindset mo, paano ka naman i-bless ni Lord? O kung, di ba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, bago ka na. Bago na yung pag-isip mo, bago na yung puso mo, bago na yung laman ng puso mo. Yung, you walk like Christ. Okay. Diyan tayo. Walk like Christ. Paano natin masasabi na talagang nag-walk tayo like Christ? Okay. Mamaya, punta natin yan. The war is both a personal and a corporate war. So, pag dito, makikita natin yung corporate war. Makikita natin yung corporate war. After these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. Okay. Di ba dalawa? Corporate yun eh. Okay. Corporate war yan. So pag corporate, baliktaran kayo. Yung makikita mong nasa likod niya at makikita niya yung nasa likod mo. O di kaya palagi kayo magkasama. Kasi pag hindi kayo palaging magkasama, baka ano na yung iniisip mo? Ano na yung ginagawa ng kasama ko doon? Baka hindi siya lumakad, baka natutulog siya, baka ganun, baka ganyan. Okay. Pero kung palagi kayo magkasama at saka yung mindset yung dalawa, isang Holy Spirit lang, yung isang spirit lang, hindi negative. Yung positibo talaga. Pupunta tayo dito kasi alam natin na ganito, ganyan. No? Ipagpala tayo ng Panginoon dito. No? Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga tao na tatanggap sa Kanya. Tatanggap sa atin bilang mga misyonary. Amen? So, civilian are occupied territories. Okay? Yung civilian, ang mga civilian ay sinasakop na mga teritoryo. Mga civilians are occupied territories. Ano itong mga civilian na to? Nung pumunta kami ng Mindanao, yung pagtingin sa atin ay civilian din. Yung pagtingin natin sa kanila ay civilian din. Pareho tayong nagtitinginan ng ganyang mga bagay. Pero yung isang bagay lang na nagbigay tapang, lakas ng loob, yung Holy Spirit na dala-dala natin as a missionary. Hindi ka natakot. Hindi tayo takot. Kaya ba? Mamatay ka para kay Kristo? Yes. I do. Why? Just imagine, Jesus died, hung on the cross. It because of you. How much more you? Handa ka bang mamatay para sa Kanya? No? Oh, seek it first, the kingdom of God. Seek it first, the kingdom of God. For the glory of God. Handa ka bang mamatay para sa Kanya, kapatid? Are you ready to die for Jesus? Bata pa yung anak ko, hindi pa pupugutan ka ng ulo, babarilin ka, nakatayo sa ibabaw ng bato, talikuran mo si Kristo, hindi ka babarilin. Pero kung babarilin ka, hindi mo tinalikuran si Kristo. Napakasimple lang. Handa ka ba, kapatid? Parang ganun lang. No? Sabi nga ng isang kernel, nakauwi ka pa ng buhay. Yes, glory to God. It's because of Jesus. Because you love Jesus. Hindi pira yung habol. Hindi yung kayamanan yung habol doon. Hindi yung yaman. Yaman
na hindi matumbasan ng pera. Amen. To share the word of God in that city, in that area. Huh? Alam mo, yung corporate war na sinasabi dito, yung dalawa kayo na magkasama sa misyon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talagang hold on kayo kay Jesus. Hold on talaga kayo. Yung Holy Spirit talaga yung daladala nyo. Hindi yung ano-ano sa isip nyo yung daladala nyo. Talaga yung proteksyon ng Panginoon kasama nyo. Amen? Hindi pa, I hope na makasama kayo namin. Magkasama tayo. No? Yung magsishare tayo na sa isang lugar na bawal mag-share ng Word of God. No. Sabi ko nga sa kasama ko, handa kang mamatay para kay Kristo. Kasi sabi niya, yun nagsabi niya, Matthew 6. Oh? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi mo makakamit yung all these things shall be added unto you. Kung hindi mo siya talaga mag-glorify. Oh? Hindi mo talaga makakamit yan. Kahit na yung Jeremiah 29:11, hindi mo makakamit yan. Hanggang bibig lang yung pagsasalita mo na mahal mo si Kristo. Nagsishare ka nga ng Word of God. Pero iba naman yung pakay mo. Oh, Jeremiah 29:11. Anong sabi dyan, kapatid? For I know the plans, for I know the thoughts that I think toward you, send the Lord through faith, and not of evil, to give you an expected end. For I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but He will give you hope in the end. To give you an expected end. Oh? Yun eh. Napakaganda ng Panginoon. Basta totoo tayong nagsama-sama as a harvester. Okay? Nang yung wala pa sa kanyang presensya. Amen. Okay. Civilians are occupied territories. Maraming civilian. Ano to? Ang mga civilian ay sinasakop na mga teritoryo. Okay. 2. Hostile civilian and friendly civilian. Masasamang civilian, magiliw na mga civilian. Ano yung magiliw? Mabuti? Pero kahit pa. Pag hindi totoo na tinanggap si Kristo, talagang civilian pa rin. Sa paningin ng Kristo. Sa paningin ni God. Okay. Prisoner of war. Bihag sa digmaan. Yung alam mo yung mga bihag, alam nila totoo na yung sinasamba nila. Alam nila nasa katotohanan na sila as a soldier. Prisoner of war, bihag sa digmaan. Pag ikaw ay bihag sa katotohanan, hindi kaya bihag, nabihag ka. Akala mo yung pinaglalaban mo ay tama. Akala mo nag-glorify mo na si God, pero hindi pa pala. Sabi, Lord, I preach already the gospel. Lord, sinasabi ko naman yung salita mo, Panginoon. Hinanap ko naman yung nawawala. At nililigtas naman pa, Panginoon. At pinapagaling ko naman sila, Panginoon, sa pamagitan ng pangalan, Panginoon. To heal the sick. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit? Bakit ganun? Ask you.
Tanungin mo yung sarili mo, bakit? Lord, how? Bakit ganun, Lord? Hindi mo pa ako kilala. No, ginawa ko naman lahat. No. Akala mo lang, nanalo ka na. Akala mo lang. Sometimes dito tayo laglag. Yung nabihag tayo. Nabihag tayo ng kasakiman sa mundo. Nabihag tayo sometimes sa wealth na makikita natin. Sometimes we focus on money matters. We focus on extra. Sometimes hindi na natin naalala yung I am a pastor. I am a missionary. I am a son of God. I am a daughter of Christ. I am a Lord, I am a evangelist. Sometimes hindi na naalala. Yung tinitingnan mo na lang yung sa dulo. Oh, ganun to, ganyan, parang ganyan. Punta ko ganito sa kanya kasi mayroong dito, mayroong ganyan. May kain dito, may kain doon. Parang ganun. Alam mo kasi, kapatid, pag hindi ganun yung focus mo, na isa ka sa nakulong, nabihag, sa digmaan. Spiritually. Okay? Ito yung reality. No? Ito yung reality sa mga sumusunod. Sa totoong sumusunod kay Christ. Sumusunod kay God. Okay. Soldiers. Mga sundalo ni Kristo. Ano itong mga sundalo ni Kristo? Okay? Every human is in a state of war. The war is both a personal and a corporate war. Civilians are occupied territories. And number 2 is soldier. Soldado. Mga sundalo ni Kristo. Ano, ako kung sundalo ni Kristo, isa akong soldado ni Kristo. Pero yung gawa mo, hindi sundalo ni Kristo. Yung gawa mo ay sundalo. Alam mo yung sundalo? May sundalong nangungutong. May soldado na ginagampanan yung gawain niya. Truly, heartily work for the battalion, for the company, for the states, okay? As a pastor, alam mo yung ginagampanan mo. Alam mo yung gawain mo. Yes, I know the work. I know. Alam ko yung ginagawa ko to share the word of God, to heal the sick, and to seek the lost. And then after that, yung pangapat, to collect. Sometimes ganyan eh. Wala kang ganyan? Wala bang ganyan diyan? Parang ganun. Nag-aantay ka ng kapalit. Na samantala ay yung nagbibigay sa iyo ay napakalaki na inilalaan para sa iyo. Kung talagang matuwid ka na soldado, kung talagang matuwid ka, paano mo makukuha yung nakalaan na malaking medalya? Yung gold medal, nasa gitna yung pangalan mo. Soldier. Amen. Mga sundalo ni Kristo. Ang gaya nga sabi ta kanina, good soldier of Jesus Christ, yung tapat na soldado ni Kristo. Kapatid, ito yung pinakatotoo eh. Sacrificial. Dapat alam natin yung pag-sacrifice. Kasi nga Jesus sacrificed himself. Amen? Kaya kahit na si Jesus, he sacrificed. Alam niya yung Diyos siya. But he offered his life. In Romans, sabi niya sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga
kahabagan ng Diyos, ang inyong mga katawan na isang ahaing buhay, banal na kayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. In English, sabi niya dito sa English, I beseech you, therefore, the brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Holy. Okay? Dapat po, kapatid, yung sundalo ni Kristo ay dapat alam yung tinatawag na sacrifice, obedient, loyal, at saka dedicated. Intelligent. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dapat may ganito ka, kapatid. Sacrificial, obedient, loyal, dedicated, intelligent, enduring, at the last is respectful. Yung respectful ka bilang soldado. Alam mo yung respectful, kapatid? Kasi kung nire-respeto mo yung Diyos, nire-respeto mo kasi kapag general ka, nire-respeto ka ng mababa sa'yo. Kaya dapat kung ikaw ay isang sundalo, nire-respeto mo yung general. At yung bayan, dapat may malasakit ka, mapagmahal ka. Alam mo na yung mali, sige lang, tuloy lang. Kasi may ganyan. Pero hindi dapat. Hindi puwerket mayroon. Ano yan? 3-6. 666 yun. Pera. Ganoon yun. Punta ka lang ng misyon para sa ganito. Punta ka lang sa misyon para sa beauty. Beauty ng ano? Beauty ng place. Beauty ng ano? Hindi. Napiliin mo kung saan ako pamisyonin. Gusto ko sa bundok. Kasi maraming Muslim, Tibuli, Bilaan, na hindi pa nakatanggap sa totoong Diyos. Na hindi pa nakatanggap kay Jesus. Kahit na bawal doon magsalita. Kahit bawal doon magsalita, Jesus loves you. Bawal doon yung picture taking. Bawal doon. Bawal. But I am willing to sacrifice my life for Jesus. Amen? Kaya kapatid, huwag kang matakot. Dito tayo sa baba, open tayo. We are free to speak Jesus. May mga bayan, may mga syudad, may mga lugar na hindi pwede ipagsalita si Kristo. Mayari ka doon. Vietnam, Thailand, mga ganun eh. Bawal doon. Bawal share Jesus. I tried my best for Jesus. Hindi para sa makapunta ako ng ibang nasyon. Makapunta tayo ng ibang nasyon ng tawag nito. Parang nagwi-window shopping ka lang. Parang nagmo-mall shopping ka lang. Hindi ganon, kapatid. Yes. Kung talagang totoong soldado ka ni Kristo, ano si Kristo? Tapat. Mapagmahal. Maunawain. Yun si Kristo. Kaya, sabi niya kanina, after these things, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Paano yung pagdating niya? Paano pagdating niya? Nagwi-window shopping ka lang, hindi ka nagmi-mission. Anong pagdating niya? You already appointed.
Oh, inappoint ka nga doon sa bayan para magsalita. Para magsalita tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa mapagmahal ng Diyos, niligtas ng Diyos yung mundo. Pupunta ka doon sa kabilang bayan. Tapos nung nandun ka na, hindi na. Hindi pala yung pakay mo, hindi pala ganun. Kaya, beware, kapatid. Every human is in a state of war. Bawat tao ay nasa isang estado ng digmaan. Bawat pastor ay nasa isang estado ng digmaan. Kahit sa sarili niya. Bawat misyonaryo ay nasa gitna ng digmaan. Every day. Kaya always remember, Jesus loves you. And the Holy Spirit is in you already. Yung banal na Espiritu, the Holy Spirit is in you. Amen? Kaya, meditate day by day. Day and day and night. Every day. Meditate the Word of God. Pray every day. Huh? I encourage you, kapatid. Tulong yung, yung soldier, respectful yung dapat may respeto tayo sa Mateo 22:39. Okay. Ang sabi to, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay? Kung mahal mo yung sarili mo, ito lang with loving, okay? Others closely intertwined with loving our neighbors as ourselves. When we respect others, we demonstrate love, compassion, and empathy, creating an environment of mutual respect and harmony. Amen? So, with compassion, with love, with compassion, and empathy. Yan si Jesus eh. Ganon si Jesus. With love, with compassion to share the word of God. With compassion to love your neighbor as yourself. With compassion to seek the lost. Or with compassion to heal the sick. Amen? So dapat ganun tayo. Amen? So dapat ganyan ka. May respeto ka. With compassion to share the word of God. With compassion to seek the lost. With compassion to heal the sick. Ganyan si Jesus. Amen? Hindi ka nag-antay. Hindi siya nag-antay ng kapalit. Nag-share siya ng word of God pero hindi na ilagay. Hindi siya nag-antay ng kapalit. Kung sabihin natin, kasi siya si Jesus. Kahit hindi siya magantay ng kapalit, kasi siya si Jesus, kasi Lord siya, kasi siya si God, kasi siya ganito. No. Walk like Christ. Amen? You are a soldiers of Christ. We are the soldier of Christ. No? We are the light of the world. Amen? Walk like Christ. Amen? Kaya dapat nating panindigan bilang soldado ni Kristo. Hindi tayo awol, hindi tayo traitors, hindi tayo revolutionaries, kundi bilang matatag na soldado ni Kristo, dapat ganito tayo. Amen? Yung awol, absent without leave. Pero ganun. Yung traitors, mga taksil. Revolutionaries. Revolutionaryo, umapang himagsik. Alam naman natin yan eh. Tingnan natin kung saan tayo. Kung saan tayo nakatayo. Prisoner of war, biyag ng mga digmaan. Okay. The war is both personal and corporate. Saan tayo? Saan tayo nakatayo? Okay? Soldado tayo na hindi takot, hindi matakotin, o di kaya soldado tayong awol. O di kaya soldado tayong awol, o di kaya soldado tayong matakotin, o di kaya soldadong traidor.
Buti kayo soldado revolutionaries. Hindi tayo ganyan, mga soldado ni Kristo. No? Hindi tayo ganyan. Civilians occupied of territories, okay? Hindi tayo ganyan eh. Kita yung mga soldado ni Kristo na matatapang, mapagmahal. Amen? Hindi tayo soldado ni Kristo na kurakot. Hindi tayo soldado ni Kristo nangungurap. Hindi tayo soldado ni Kristo. Nagsishare lang ng Word of God para magkapera. Hindi ganyan. Mag-mission ka with obedience, with sacrifice, with loyalty, with dedicated, intelligent, enduring, and be respectful sa iyong mission. Amen? Kaya, kapatid, I challenge you, I challenge us, maliit lang ang mang-aani, napakalaki ng aanihin natin. Amen? To God be the glory. God bless you all. Father God, thank you so much for your words today. Thank you, Father. We glorify your holy name, O Lord God. I humbled myself into your eyes, O Lord God, Father. I respect you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much, Lord God, for your words today. Bless us, O Lord God, Father. Bless mightily us, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We glorify your holy name, and we bring back all the glory and praises in your most high name, Father. Thank you, Jesus, the light of the world in the word, Father God. Bless mightily, Father. Thank you, Jesus. More missions to come. More harvesters to come. Thank you, Father. Blessed be your holy name, O Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for the big provisions, Father, and big missions to come, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father God. In Jesus Christ's name. Amen and amen. God bless you all. Magandang gabi po sa lahat.